Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po muli tayo sa devotion time ng Dawn Baptist Church. Ang ating devotion sa araw na ito ay hinango ko po sa ating text nga sa ikalawang Timoteo, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 4. 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 4. At ang pamagat ng ating devotion ngayon ay ang pagiging mabuting kawal ni Kristo, a good soldier of Christ. Let me read to you 2 Timothy chapter 2, verses 1 to 4. It says here, "You therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to faithful men who will be able to teach others also. Suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus." And then dito sa verse 4, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Diyos naming Ama, amin pong tinatalaga sa iyo ang aming pag-aaral ng iyong salita. Pagpalaan niyo, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso. Tulungan niyo po kami sa pag-intindi upang kami ay makapamuhay na aayon po sa iyong kalooban. Sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus na po ang aming dalangin. Amen. Ang larawan na ito, this picture or a metaphor of a soldier, a military figure, is one of the favorites of the Apostle Paul. There are so many figures that he used. Katulad po sa passage na ito, sa mga susunod na mga talata ay ginamit ni Apostol Pablo ang larawan ng pagiging isang atleta o manlalaro. At ganoon din ang isang magsasaka o farmer. Ngunit ang isa sa pinakapaborito niya, in fact, he used it first in this list, ay ang pagiging mabuting kawal ni Kristo. To be a good soldier of the Lord Jesus Christ. The Apostle Paul must have developed admiration with soldiers, with military people. May mga pagkakataon na may mga sundalo na tumulong sa kanya who helped him, in fact, have saved his life. Katulad ni Lysias, na isang chief captain or tribune na ginrescue si Apostle Paul sa mga tao na gustong manakit sa kanya, kay Paul. So, Lysias rescued St. Paul from the mob and then from the conspiracy to assassinate the Apostle Paul. So, ganon din ang isang kawal na ang pangalan ay Julius, na siyang captain of the guard nung time na they were transporting the prisoners by boat to Rome, na kasama si Apostle Paul na isang bilanggo, na nagkaroon sila ng shipwreck, na nasira ang kanilang sinasakyan na barko. At pakiwari ng mga sundalo ay tatakas ang mga bilanggo. So inisip nila, plinano nila na to kill all the prisoners. But Julius, in consideration of the safety of Paul, prevented the soldiers from carrying out their plan to kill all the prisoners. So, maganda yung kanyang pananaw, kanyang pagtingin sa mga sundalo, sa mga kawal. Even at this time na nung sinulat niya itong 2 Timothy, Paul was a prisoner and every day he was being guarded by soldiers in the prison house.
Sa verse 3, binanggit niya dito na sabi niya sa verse 3, 2 Timothy chapter 2, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. Alam ba ninyo kung bakit binanggit niya na in-specify niya na good soldier? It is because there are bad soldiers as there are bad policemen sa ating kapanahonan ngayon. In fact, nung time ng ating Panginoon, nung siya ay bautismuhan, si John the Baptist ay nagbabautismo doon sa Ilog Jordan. While John the Baptist was baptizing, many people came to him to be baptized. The Pharisees came to him. The tax collectors came to him. And along with the tax collectors ay mga soldiers who also came to him and they asked him, what should we do? Sabi niya, alam ba niyo kung anong sagot ni John the Baptist? Sabi niya, don't plant evidence. Of course, that's not the very words that he used, but the meaning is moving toward that sense. Kung titingnan natin sa Luke chapter sa Luke chapter 3, sa Luke chapter 3 verse 14, then some soldiers asked him, ang tinatanong nila ay si John the Baptist. While John the Baptist was baptizing in the Jordan River, many people came to him, and some soldiers came to him and asked him, what shall we do? Ito yung sagot niya. He replied, don't extort money. Don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Be content with your pay. Alam niyo kung bakit sinabi ni John the Baptist ito? It is because ang mga soldiers pala nung time na yon, they were also doing police duties. Sila yung namamahala sa kapaligiran o katahimikan. They were in charge of maintaining peace and order in the community. And so when they asked him, sabi ni John the Baptist, wag na kayong mangikil. Don't extort money. And don't accuse falsely. Kasi yung temptation ng mga soldiers, because they were not content with their pay, ay mayroon silang temptation na to prey on people or innocent people, especially those who are rich. Mag-invento sila ng crime, and then they will make an accusation against that rich person. Siguro ito yung sinasabi na planting evidence or whatever. Kaya sabi niya, don't accuse people falsely. And then they will blackmail. They are going to invent an accusation or a false crime, and then they will blackmail the innocent rich person, and then they will extort money. And so, mapipilitan itong mayaman na ito na magbayad sa kanila. So, ito yung sinabi ni John the Baptist. And sabi niya, be content with your pay. Pero hindi yun nakasentro yung focus ni Paul, because Paul was so he was so impressed with the soldiers, with the good qualities of the soldiers. At ang mga sundalo, of course, ano yung mga katangian na nasa kanila na sinasabi ni Paul o ng mga ibang mga New Testament writers about the good qualities in the lives of the soldiers, that they use it as a good metaphor of what a Christian life is, especially a Christian worker. Siguro ang una ay yung pagiging malakas, no? Malakas yung kanilang pangatawan, kahit siguro sa simula pa lang bago pa lang mag-training ay sakitin ng isang tao, mahina ang katawan, weak physically, but during the course of training, lumalakas sila. They are strong. Kaya siguro yung isang napabalita na di umano ay nag-violate ng curfew
curfew hour, pinagawan siya ng push-up, 300 down na push-up, at pagkatapos ay naatake at namatay dahil hindi niya kaya yung mabigat na yung mahirap na push-up, dahil sanay itong mga sundalo na ito at ang mga pulis sa lakas ng katawan. They are strong, kaya in the same way we are told to be strong in the Lord. Yun nga ang sabi ni Paul dito sa verse 1. Another quality is yung disiplinado. They are the most disciplined people on earth. Pati yung pagkain, pati oras ng pagkain, pati yung pananalita, pati lahat ng bagay, lahat ng kilos ay disiplinado. Everything is in proper order. And then yung kanilang training, napakaganda yung kanilang training. Although, siyempre sa military training, pagka-disiplinado and well-trained ang isang tao ay nadadala ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya ang isang Kristiyano ay we are strong in the Lord, we are disciplined in our way of life, and we are being trained to be strong in the Lord. Then perhaps another quality ay yung talagang very obvious sa kanila ay yung kanilang dedication sa kanilang trabaho. At maliban sa dedication ay yung nakafocus ang kanilang buhay sa paglilingkod, and they are known to be obedient to the authorities. Now, they have devotion, they are loyal, they are focused, and ang kanilang obedience ay masasabi natin na unconditional. And so, these are good qualities na dapat din ma-develop sa isang tunay na Kristiyano. Pero ang focus dito ni Paul ay kikita dito sa verse 4 na sabi niya, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life. Entangles himself in the affairs of everyday life, so that he may please the one who enlisted him as a soldier. Tiningnan ko sa Tagalog translation. Ito po yung gandang translation sa verse 4. Sabi rito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala. Hindi nagiging abala. Ganito pala yung pagka-translate ng word na entangles. Hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Kasi yung word na entangles ay hinango ito sa figure ng isang soldier o isang kawal na pagkaalisin na niya yung kanyang tabak o ang kanyang sword o espada, kasi ang espada ay nakalagay sa isang scabbard, and then kung yan ay kanyang kukunin na at kailangan hindi siya sasabit sapagkat even a few seconds would be very crucial kung nasa actual combat na. So, dapat hindi yun sasabit, kaya ang ginagawa ng sundalo ay binibigkisan ang kanilang pananamit ng mahigpit na sinturon na yari sa balat. So, ganun din ang sabi rito, no soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that he may please the one who enlisted him as a soldier. So, ganyan ang nangyayari sa mga alagad ng ating Panginoon. Katulad nila Peter, si Andrew, yung kanyang kapatid, si John, at ang kanyang kapatid na si James. Nung tinawag sila ng Panginoon, ay iniwanan nila lahat at sila ay tuluyan ng naglingkod sa Panginoon. Sa Book of Luke ay merong sinabi ang Panginoon dito na mga gustong sumunod sa Panginoon pero may kanya-kanya silang reason o dahilan na hindi sila makasunod ng tuluyan sa panawagan ng Panginoon. Sa Luke chapter 9, beginning sa verse 57 to verse 62, ito ang sinasabi.
And it came to pass dito sa New American Standard Version, as they were going along the road, someone said to him, I will follow you wherever you go. And Jesus said to him, the foxes have holes, and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Verse 59, and he said to another, follow me. But he said, Lord, permit me first to go and bury my father. And he said to him, allow the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim everywhere the kingdom of God. Another also said, I will follow you, Lord. But first, permit me to say goodbye to those at home. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. In-emphasize ko, in bold ko yung letter dito na me first sa verse 59 at saka sa verse 61. Me first. Permit me. Sa King James Version, nauuna talaga yung me first. Diba, nauuso sa Amerika yung kasabihan na me too. Ano, yung mga kababaihan na naging biktima ng sexual misconduct o kung iba na rape ay mga ganun, ano. So maraming lumalabas, isa-isa na lumalabas sa media, naging public, me too. So, sa atin din mga Kristohanon, mga Christians, meron din tayo nito na me too, pero sa magandang paraan naman, lalo na sa pagsunod ng Panginoon. 'Di ba? Sa mga young people, pag tinanong ng kanilang pastor, sinong maglilingkod sa Panginoon? Sinong gustong sumunod sa Panginoon? Ako po, pastor. Ako po. Sinong sasama sa evangelistic campaign o sa ating tracts distribution? Ako po. Me too. Ayan, maganda yan, di ba? Maganda yan. Pero dito, itong sa passage na ito ay tatawagin nating me first. Me first. Baka meron sa inyo na member ng ganitong grupo na ako muna. Me first. First permit me. Ito yung mga tao na although meron silang desire na sumunod sa Panginoon, pero dahil sa dala ng kanilang sitwasyon o ng kanilang circumstansya, ay nagiging sagabal yung kanilang circumstances, yung kanilang kondisyon sa pagsunod sa Panginoon na hindi na sila nakakasunod sa Panginoon, hindi na nila nagagawa yung kanilang mga responsibilidad. Siguro ang iba hindi nakakapunta sa church o hindi na na-involve sa Bible study at hindi na nila nagagampanan. Katulad itong una, sa example na ito, na gustong sumunod sa Panginoon, pero sabi ng Panginoon, the foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ito yung mga tao na ayaw i-give up yung kanilang comfort in life. No? Ayaw nilang maghirap. Yung pagpunta pa lang sa church, nahihirapan sila. No? Lalo na yung pagsunod sa Panginoon, lalo na yung pag-give up ng mga ugali o mga habits o marahil ay vicious sa buhay na napakahirap sa kanila na i-give up o alisin o pagkatiwala sa Panginoon. So they love the comfort of this world, that it would be an entanglement na word na ginamit niya dito sa pagsunod sa Panginoon. Ikalawa, sa example na ito sa Luke chapter 9 ay yung merong kaugnayan o may mga obligasyon because they place themselves under obligation that it would be very difficult for them to follow the Lord kung anuman ang nais ng Panginoon. Halimbawa siguro ay yung
relationship. Although sa example na ito, yung kanyang responsibilidad at saka mga obligasyon sa family ay very legitimate sapagkat yan din ay kailangan nagampanan ng bawat Kristiyano. Ngunit kung ito ay nagiging hadlang o nagiging sagabal, nagiging entanglement na tinatawag dito, sapagkat ang hinihingi ng Panginoon ay yung first and foremost itong tinag na priority in all things. The Lord should be first. And then sa ikatlong halimbawa o the third person in this passage in chapter 9 ay sabi niya, Lord, I will follow you, but first, permit me first to say goodbye to those at home. But Jesus said to him, no one, after putting his hand to the plow and looking back, is fit for the kingdom of God. Siguro sa marahil ang magandang application po dito sa atin ay yung ating mga previous mga obligations, previous commitments. Kaya sabi niya, it would be wise not to place yourself under obligation that will prevent you from following the Lord. Okay, marahil ang iba, sa bagay ito, depende naman sa ating mga situation. The Lord knows our circumstances and iba-iba yung ating sitwasyon, iba-iba yung ating circumstances, iba-iba yung ating entanglement. At ang iba siguro ay yung nature ng kanilang trabaho o yung the nature of their job that will cause them to give up biblical principles. Or maybe your job that will require you to compromise moral and biblical principles. So yun, mahirap yun. Ang iba naman siguro ay yung because they are married to somebody who does not share the passion na katulad ng sayo, the passion to serve the Lord, it would be a hindrance, an entanglement. Ang iba naman ay yung the nature of business that na i-compromise yung tinatawag natin na biblical principles of honesty, biblical principles of integrity. Yung iba naman ay the nature of their work that would put in danger o kaya makukompromise yung kanilang family. Especially ang spiritual condition ng kanilang ng family. So it depends on us. We have different situations, we have different circumstances. But the point here, katulad dito sa sinabi sa Tagalog na ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno na ang walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, sana ay ang mga katotohanan na ito naway magbigay ng kaliwanagan po sa atin o kaya magtuturo po sa atin at mag-i-inspire sa atin na ang ating tinatahak na daan ay ang makapagbigay ng kaluguran that will please the one who called us to be a soldier, and there's no other than the Lord Jesus Christ. May God bless these words in our hearts at magandang araw po sa inyong lahat.